Paano kung inaabot mo naman mga in-laws mo, pamangkin ng asawa mo na married na pero ayaw naman makipag-ayos sa'yo? Minamata ka nila. Dahil lang sa marami kang gamit sa bahay na hindi mo naman ito lahat binili, gamit ko pa nung dalaga pa ako. Hello! Pinagpalang araw muli dito sa ating Payong Kapatid. At siyempre po, nagpapasalamat kami sa patuloy niyong pagsubaybay sa amin and hinihingi po namin ang inyong tulong. Sabihin niyo pa rin po sa ibang tao to join us sa aming Payong Kapatid. You can watch us sa Facebook, sa Instagram, sa Spotify, at gayon din sa YouTube. Di ba? Meron pa tayo sa ano? Siyempre po, meron na po tayong TikTok! Oh, may Ayan. TikTok pa. Payong Kapatid PH, kaya yung mga mahilig po mag-TikTok, please follow us sa TikTok. Nakalimutan ko. Ayan. Napapanood ba sa Spotify? Siyempre ho, meron- Napapanood din yun? Hindi pa po Spotify, parang ano pa lang, naririnig audio pa lang. lang po. Okay, So, sorry. hopefully soon. No? Pwede naman sa YouTube. Opo, sa ayan, YouTube. Ayan. Tapos, yun nga po, kaya subaybay niya, para naman makatulong pa tayo sa marami po nating mga kapatid. Katulad ngayon, ang mga pag-uusapan natin, yung mga toxic na, relationships, di ba? And kasi, importante yun. Kasi yun yung mga tanong na dumating ho sa amin ngayon. So, ito na po si Ate Tosca. So, mga kapatid, ready na po ba kayo? Are you ready? Ayan, mga kuya, are you ready? Oh, So, yes. kuya, ito na po. Babasahin ko na po. Paano kung inaabot mo naman mga in-laws mo, pamangkin ng asawa mo na married na pero ayaw naman makipag-ayos sa'yo? Minamata ka nila. Dahil lang sa marami kang gamit sa bahay na hindi mo naman ito lahat binili, gamit ko pa nung dalaga pa ako. Galing sa brother ko, galing sa trabaho ni husband. Ayan. Parang nag-stand out sa akin dito, minamata daw siya. Parang feeling ko, minamaliit ho ba siya dito? Parang minamaliit siya? Parang ganun po ba yun? Oh, para siyang yun. Kasi para siya sabi yan, parang napupuna yung mga gamit niya. Siguro, wala ka naman yan kung wala yung pinsan namin o yung pamangkin namin o whoever. Kung wala yung asawa mo, wala ka naman yan eh. Di ba? Parang ganun eh. Parang umasa sa bigay lang, ganun. Parang asa ka lang sa bigay, ganun. Parang minamalit nga. Na sinasabi nga na, wala, ibig sabihin, you're nothing. Ay! But may copy ka. Wow! Sarili ko. Joke lang. Parang napanood ko. Opo, sabi ko po ang kanyang kaluluwa. Parang sinasabi niya lang na, yun nga, na lang yan, nakuha mo lang lahat sa kamag-anak namin. Pero issue po ba yun? Parang kung binigay naman sa Issue yun pag wala sila. Yung mga nagbibigay ng comments, wala sila. Ibig sabihin, kaya lang napupuna yun kasi may kasama ng inggit yun. Nainggit ho sa kanya. Na Kasi marami saka siyang gamit. para naman malinis tayo. Ayun, Doc. So, Kasi una-una, sinabi ba talaga sa kanya directly? Ayun, di ho kasi Or nasabi dito. naramdaman mo lang ba yon sa kanilang mga asta? Di ba? Kasi ibig sabihin, pag inaasta nila yon, ginajudge mo yung kilos nila. Okay, as if nagkikreate ka ngayon ng scenarios based on their kilos na inaatake ka. So kailangan kasi linawin natin yun kasi isa sa mga sakit na maraming tao, vain imaginations. Correct. Diba? They create their own sometimes they even put words into your mouth. Na parang hindi naman talaga yun ang ibig sabihin dahil lang hindi kayo masyado pang magkakilala. Dahil siyempre kamag-anak, di mo necessarily kilala yung kamag-anak ng asawa mo, di ba? So sometimes ikaw ang nagki-create ng words o naglalagay ng words sa kanilang mga bibig na hindi naman tagal na sinasabi. No? So yun, isa yun. So agad dapat maging careful din tayo sa ganon. Baka naman hindi ka talaga minamaliit. Kaya lang, binubulong sa iyo yun ng sarili mo na minamaliit ka. Okay? So linawin natin yun. Ngayon, kung talagang actual na sinabi sa'yo, yun, ibang usapan naman yun. Yung actual na sinabi sa'yo na talagang, kasi kung tingin lang, mahirap eh. Kasi baka mali mo talagang ganun na sila talaga tumingin, di ba? Pero walang ibang ibig sabihin. Sira lang yung mata nila. Oo, pwede. Di ba? May tama. Di ba? Parang ganun. Pero mga kuya kasi, ewan ko po kung may na-encounter po kayong gano'n na minsan meron kayong kamag-anak or relative na nakakaangat sa buhay. Parang
pagtatuhin ka, parang mas maliit ka sa kanila. Parang Nararamdaman mo. nararamdaman mo. O kaya parang minsan may nakikita ka na, kunwari, nakaangat sa sila yung, kumbaga sa kamag-anak, sila yung pinakamayaman. Tapos kunwari, kukunin nilang, sige, magtrabaho ka muna sa akin. Pero ang trato sa kamag-anak nila, mas mababa pa sa... Oh, ayun, Ano, may, diba? may nangyayaring ganun. Diba? Ba't ganun? Pero ibahin natin muna. Balik naman tayo sa sorry, unang mong tanong. sorry. Kasi panibago na naman yan eh. Ay, oo, Panibagong kaso na naman yan. Pero maganda yun ha. Pero maganda yun kasi totoo rin yan eh. So anong gagawin natin? Pero ito naman, yung talagang let's say, sinabi talaga sa'yo, minamaliit ka talaga. Sa salita pa lang nila, parang Ouch. wala ka naman talaga kung kung Hindi ka binibigyan. kung hindi mo napangasawa yung kamag-anak na yung pamangkin namin. Ay, ganun Yan. May mga ganun, pero hindi naman, bira naman yun, mga siguro. May, tayo, sa culture natin, hindi bihira lang mangyayari yun. Kadalasan, maaring naramdaman niya yan Oo. sa mga gesture. Kunyari, ako yung kamag-anak, tapos hawakan ko lang si Brother Bong, aalisin yung kamay niya. Ay! O parang Yun. madumi. Parang ang dugis-dugis. Pwede yun. Panliliit din yun di ba? Hindi kasi totoo lang ang Pinoy, hindi expressive pero mararamdaman mo minsan sa kilos. Kaya lang, ipapakita yan. Opo. pero ang hirap kasi nun, parang kung meron siyang ganung intensyon, problema niya na yun. Correct, Pero wag correct. Tama wag yun. mo nang dibdibin yun kasi siya lang naman yun eh. Oo nga. Hindi mo sinabi, siyensya ka. Parang gano'n, di ba? Pero kung sinabi, itong ibig sabihin. Pag sinabi, iba naman ang pwede mo sabihin. Kunyari sinabi, mais-ice ka ng kilos mo, wag ka masyado mayabang. Halimbawa, ganun, no? Kasi akala mo, talaga naman meron ka eh. Kung wala ka naman, kung wala yung pamangking ko. Ayun. Normally, ganyan yung dating eh. Oo. Di ba? So, paano ka tutugon? Actually, kuya, dun sa una niyang sentence is, sabi, paano kung inaabot mo naman mga in-laws mo, pamangkin ng asawa mo na married na, pero ayaw naman makipag-ayos sa'yo. So parang may conflict, makipag-ayos? May conflict may na, conflict na, oo. sa simula pa. Yes. So, ano gagawin na, Kuya Alvin? Yun. Yun. Kasi kung may conflict na, tama si Kuya Bong, huwag mong pansinin yun. Isipin mo yung mga bagay na makakatulong para maayos yung relationship niyo. O kasi, ang reconciliation, it takes two parties eh. Parang ikaw at saka yung other party. But you can forgive. Yes. Tawarin mo na lang yun. Huwag mo na intindihin. Kasi wala ka na magagawa kung ayaw ka niya pansinin. Pero pansinin mo pa rin siya. Apo. Kasi yun, control mo yun eh. Oo nga, oo. Di ba? Kasi sabi ng Bible sa Matthew 5, kung papansinin mo lang yung pumapansin sa'yo, anong pinagkaiba mo sa mga makasalanan? Tama, oo. Kasi kung talagang anak ka ng Diyos, ibig sabihin, you are perfect just as your Father is perfect. So meaning, yung papansinin mo, pati mga hindi namamansin sa'yo. Mamahalin mo kahit mga hindi nagmamahal sa'yo. Yun ang kakaiba. Sabi nga ng Lord, di ba? Love your enemies pa nga eh. Oo nga, love your enemies. Paano kung yung enemies niyo po, yung relatives niyo? Ay, normal naman yun. Sabi din ng Diyos, do good to those who persecute you. So, parang pinipersecute siya doon, minamaliit siya. Gumawa siya ng mga mabubuting bagay sa na kanila. Oo. So kahit ganun ang nararamdaman po niya, maging mabait pa rin siya dun sa Kasi kung minsan, lalo pa siyang, sabi natin, hindi pa kikitaan ng maganda. Patuloy pa rin niyang gawin. Sabi nga ni Kuya Bong, problema niya yun. Kung gano'n ang ugali niya, lalong sumasama yung loob niya at tinatrato ka ng masama, patuloy pa rin gawa ng mabait. Mabuti, Ikaw, malinis ang konsensya mo. Masaya ka. That's right. Tsaka sabi ng Bible yun, overcome evil with good. Yan, oo. Lagpasan mo. Masama ka, gawa mo na mabuti. Oo. Suklian mo na mabuti. Nanalo ka dun. Panalo ka, siyempre. Kasi ibig sabihin, hindi ka niya kinokontrol. Kasi pag ginawa ka ng masama, ginawa mo din masama, nakontrol ka niya. Ay, oo nga. Pero kapag ginawa ka ng masama, ginawa mo ng mabuti, ikaw may control. Wow, ganda. Di ba? Para yan yung extra mile na kwento. Di ba? Kasi sa mga Hudyo nung panahon na yon, yung mga Roman, kasi sila nananakop sa Israel. Apo. So, minsan yung mga Roman soldiers, nire-require sila to walk with them 1 mile, buhatin lang yung gamit nila. Apo. So, at that time, pag ginawa mo yan, parang kang inaalipin. Parang wala kang control, wala kang freedom. But when you walk extra mile, ikaw na may control. Wow. Kasi you walk beyond that what is Oo nga, required oo, eh. oo. Ikaw may control. Ikaw nagsasabi sa kanya na
tutulungan kita. Hindi mo ako makokontrol. Gagawin ko to, kusang loob ko itong ginawa. Hindi dahil sa pinilit mo ako. Galing. Ganyan yung idea nung sa ginasabi mo na kung minamalit ka, hindi ka nire-reconcile, batiin mo pa rin, gawa mo pa rin na mabuti. Oo. Tapos sila, kaya lang naman, kunyari, tinatato ka ng mas masahol o mas magiging malupit sila kasi nakukonsensya na sila eh. Oo, mga iba ako. Kaya may nagsabi sa isang Kristiyano niyan, bakit ako na pinipersecute parati? Kasi sila nakukonvict sila. Laban sa'yo. Laban sa'yo, laban sa kabutihan mo, kaya ayaw nila yun. Kaya lalo nilang pinaparusahan ka. Yes. Ay, ganun. Kaya yun lang, balansin lang natin. Kasi maaari ko sinabi talaga, nangyari, lagang kung sabihan ka, nandiyan pa yung anak mo. Maaaring hindi na sa tanong to, maaaring isang senaryo na pati anak mo naririnig na yung pang-iinsulto. Alam mo sa totoo lang, kunin mo yung positibo like saying, alam mo, nagpapasalamat ako sa concern ninyo sa amin, pero pasensya na kayo. Kasi sa kultura na gusto kong mabuo sa pamilya namin, ay hindi yung para mangutya, kundi mag-appreciate. Di ba? So, ipagpaumanin ninyo na hindi namin tatanggapin yung sinasabi nyo. Pero thank you sa concern ninyo. Ganun lang. Pero mga kuya, kasi gusto ko ng peace of mind. Okay lang po ba na to have that peace of mind? Parang talagang, dumistansya na talaga ako. Talagang, siguro, it's about time na, kumbaga, I'll just stay here, bahala na kayo. Hindi na ako makikihalubilo sa inyo para hindi na tayo magkagulo-gulo. Pwede po ba yun, mga kuya? Well, kung tama naman yung circumstance at para sa iyo, it's the best and it's glorifying to God. Okay, you flee, iwasan mo. Meron mga tao dapat mong iwasan eh. Oo, sa Biblia marami yan. Kahit relative nyo po? Kahit kamag-anak nyo ho? Wala sa relationship yun, pag-uugali nasa karakter ng tao eh. You avoid proud people, you avoid yung mga arrogant people. Yes. Kasi, sabi nga, di ba, bad company corrupts good morals. Pwede mo rin dilayuan yun. So, do not be associate with, with easily angered people, mga ganyan. So that you would not copy their style, their ways. Yes. Pero alam mo, kaya si Jesus since he could not be, nangyari sa Mark 6:11, left the place. Because the people, parang they were not receiving him with respect. Ay, ganun. So, kailangan niyang dumistansya. So, ganun din, kailangan ka rin mag-set ng boundaries. Hindi naman dahil sa, ayoko na kayo makasama. Hindi naman ganun eh. Kaya lang, ayoko ma-aggravate pa yung situation. Oh, nice. Hindi naman masama yun once in a while. Na parang, tapos, pwede naman tayo magkita ulit when things are, a little bit, different. Hindi ipipilit. O nagbago yung sitwasyon, yung ganyan. Huwag mo pipilitin. So, Pero ito importante. But pag nangailangan yon and you can help, Yun. huwag mong ipagkakait. Kasi wala ka naman sama ng loob. Gets ko po. Para makita mo sa kanya, na sa'yo, baliwala yun. Pagka mag-anak pa rin kayo. Kasi mga kuya, syempre, kahit sabi mong relative mo yun, family pa rin eh. Family. And minsan nakaka-hurt lang din na, bakit ganun? Minsan yung mga kaibigan ko pa yung okay, pero yung sarili ko kamag-anak, sila pa yung toxic. Normal naman yun. Hirap po. Kadalasan ganun eh. Sabi nga sa kanta, you always hurt the one you love eh. So, mga kuya, Saka, di ba sabi nga ni Jesus, di ba, there is no prophet acceptable in his own hometown. It's a reality. Kaya naman, when you, let's say, alam nyo, mahal ko kayo, but hindi ko ba continue yung gantong dynamic? Kasi siguro, kailangan ko rin ng time to reset and to heal. Kaya naman, siguro may I suggest na maybe one day kita tayo ulit in a healthier way. Yes. Yan. pero, may tanong po kuya, mga kuya. Okay lang magtanong. Kanina ka pa nagtatanong. Paano po kung may crime? Tapos accomplice to the crime, yung kamag-anak mo. Pero syempre, kamag-anak mo, yung pamilya mo yun. Parang, should I turn them in? Or parang, siguro alang-alang na lang na tita kita, tito kita, pinsan kita. Sige, palalampasin ko na. Pero, ginagawa talaga nila. Kumbaga, paano yung mga kuya? Pero family kami, relatives. Pero crime yun eh. Crime yun eh. Hindi issue yung So, Pero ganun kasi din. ganito yun ang sabi ng Lord, when you are, kumbaga,
called to testify. And alam mo talaga, you're a witness. Not testifying is a sin. Diba? Sa Leviticus 5:2. Kaya importante yun. Mahirap lang, pero siguro, ang tanong iaalok mo ba yung information? Ayun na nga po, magkaiba po yun, di ba? Testify or ikaw mismo yung Mag-aalok ng mag-initiate. info. Anong crime ang ginawa? Kasi nagustuhan ko yung, di ba yung police, naalala mo si Tyler Robinson? Yung, di ba sabi niya siya yung nakapatay kay Charlie Kirk? Ay, Yung tatay mismo ang sa anak. Nagsuko Kasi nagsuko sa anak. Kasi sa anak niya. siya, pulis siya. Di ba? Grabing challenge yun. Pero pag tinisip mo, nga Kasi it's now him against the people of the US. yun po, ganun na po. Tama yung tatay. Ganun na yung tatay. So is that good parenting, yung ginawa po niya? Talagang sinuko niya yung sarili niyang anak. Oo, kasi siyempre, anak niya, yun Crime yun Hindi lang parenting yung issue yun, citizenship That's good citizenship. Oo, kasi mahal mo yung bayan mo Oo. Kaya, Mahal mo yung kapwa mo. pambalansin din. Kasi, kapag kinikup-kup mo yung kamag-anak mong may kasalanan, ano ka rin nun? Obstruction of justice. Oo, tama. Medyo hindi rin tama sa batas yun, obstruction of justice. Maliban na lang na wala namang kasalanan pero pinapapatay yung mga kamag-anak mo, tapos kukup-kupi mo, itatago mo, ibang usapan yon. Parang panahon nung Holocaust. Di ba yung mga Hudyo, tinatago nila. Kasi out of lang yun, galit sa mga Hudyo. So they're killing the Jews. Kaya ang ginawa, tinatago nila. Ang isa sa mga kilala dyan, si Hiding Place, yung Corrie ten Boom. yes. Yun. Kaya yun, hindi masama yun. So balik na tayo sa kamag-anak ulit. Opo. Pero may isa po nagtanong din po mga kuya. Ganun, sige. Pero ganun din po, parang hindi ka mag-anak pero mas parang mas closer, no? Yung feeling mo ba, yung unang tanong, medyo nasagot na ba natin yun? Oo, pero baka mayroon pa ho kayo madadagdag mga kuya. Oo. Di ba kasi yung issue nga, yun nga, minamalit ka, again, i-clarify natin, Yes. sinabi ba sa'yo, o kaya yung mga action lang, in-interpret lang natin. O kung meron naman nangyari na sa inyo, talaga nagka-enkwentro na kayo kasi ayaw na makipag-reconcile, na-realize mo na gusto mo makipag-ayos, ayaw. Siyempre, hindi mo na mapipilit yun. But keep on doing what is good. Overcome evil with good. So, maliwanag na tayo dyan, ha? Okay, good. Thank you, mga punta kuya. tayo Ito sa naman pangalawa. po, mga kuya talaga kung inuulan talaga patungkol sa biyanan sa mother-in-law. So may pahabol ho, no? So sabi dito, mga kuya, housewife po ako, may 5 anak. Ang aking asawa ay seaman. Paano po pakitunguhan ang biyanan na mabait pagkaharap ang aking asawa pero nag-iiba ugali pag onboard si mister? Yung negative attitude ni biyanan ay exclusive lang sa akin. Never ipinakita sa asawa ko. Nakaka-disappoint po. So mga kuya, kanina relatives ang toxic. Ngayon, si mother-in-law parang Manipulative, ganyan. Bumibilang good dun. girl, mabait siya pag nandyan yung anak niya. yun Pero po pag wala yung anak niya, dyan lumalabas yung sungay. Ay, grabe. Hindi naman ko nilagay dito. Kasi hindi sinabi ko anong klase ugali, Kunyari, anong ginagawa nung nanay doon sa anak, sa manugang, no? Hindi sinasabi. Ngayon, siguro kung maliwanag yung talagang ginagawa na nanay, pwede mo naman sabihin, mahal na mahal ko kayo, kaya lang nagtataka lang po ako bakit biglang iba ho yung pinapakita nyo sa akin kapag wala na yung mister ko, yung anak ninyo. Meron po ba ako nagawa sa inyong hindi maganda? Pwede mong sabihin diretso. Kasi it's better to be open, di ba? Kaysa naman yung nagtatanim ka ng sama ng loob. Tapos habang nandiyan yung anak nila o yung asawa mo, sa isip mo lang, hipokrita. Di ba masama yun eh. Kasi, di ba, bitterness yun. Di ba? Di totoo. Pwedeng mangyari yun eh. Pero mabuting sabihin mo na, alam mo, mahal ko kayo eh. Kaya lang bakit ganon pagka wala na si, parang lagi kayong galit sa akin, lagi kayong naiinis, parang hindi nyo ako pinakikitungan ng maayos. Tama po ba yung akin nararamdaman o baka mali naman ako? Kasi baka pwede express din ng nanay, di ba? Sabihin, naku, wag mo pansinin yun, hindi yun. Siyempre, nalulungkot ako, nawawala ang asawa mo eh. Siyempre, minsan nagiging masungit ako. Baka sa interpretation lang. Kaya buti na yung sabihin mo ng diretso. Ngayon, kung ayaw ka kausapin,
Kausapin mo asawa mo. So yung didiretso na ako sa asawa ko. Hindi, tama yun. Sasabihin mo, pero tatiming ka. Kasi, pwede kasi, paano kung kanampihan ng asawa mo yung nanay? Naku, rambol na, mga Rambol. kuya. Delikado. Yan ang saying. Pero yan, mali yun. Oo, mali yun, ha? Mali, Hindi pero ko mali sasabing tama yung pero posibleng gawin yun. Posibleng nga pag ginawa yung ganun, Kaya- ipakita mo sa Bible line. Tama. Kasi ang hirap kasi sa lalaki, di ba? Parang ayaw mo pinangangaralan, di ba? Oo, di Mama's pag boy. yun na. Oo, di ba yung mga ganun? Inuunahan. May mga ganun. Ayaw. Pero kailangan yun. Dapat malaman ng magulang na yung mag-asawa magkakampi. Yes. Kapag sinaktan mo yung isa, sinaktan mo na rin yung isa. O, kasi isa na lang sila eh. Oo. So kailangan, tingnan mo, kamusta ba relationship nyo talaga na mag-asawa na ganun ba talaga kay ka-close, that you can be open to one another? Supposedly ganun talaga dapat, ha? Opo. Pero may mga chances na hindi sila ganun eh. So ang pwede niyan, lagi mo lambingin mo ni asawa mo, talagang serve him well, para pag nag-open up ka sa kanya, di ba, makikinig. Opo. Kay kwento ko lang, kunyari, papakita mo naman na mahal mo yung asawa eh. Yung nanay eh. Tapos sasabihin mo, sweetheart, tulungan mo naman ako. Kasi si mami, mahal na mahal ko. Kaya lang, alam mo ba, minsan, siguro sa lungkot niya, pag wala ka. O, di ba? Pwede mo sabihin sa mga, palungkot niya, pag wala ka, nagiging masungit siya sa akin. So pwede mo natin mag-pray kay God na, Lord, paano ko sasabihin sa asawa ko Tama. ng Yun may ang, na... siyempre, the best yun. Opo. The best yun. Pero, yun nga, pwedeng ganyan na parang hindi pa atake. Hindi pa yun. Oo. Yung mother mo, naku, wow, rambol. Gentle, Napakawalang yan. Ay, Napakawala wag ka. Di ba? naman, Pangit yun eh. Kaya yung pwede mo sabihin na, sweetheart, bro, yung mami mo, nalulungkot pag wala ka. Ayun, Kasi, pag nagiging masungit siya eh. Pagka umaalis ka, nagiging Nahahati masungit yung siya sa katawan. akin. Paano nang galubay? Grabe naman ako. Mana ng Grabe naman ako. Aswang hindi ko gano'n. Hindi, yun nga. Parang Yun nga, ibig nag-iibaw sabihin. ugali, Oo, parang, kaysa siguro baka nalulungkot siya. Ayun. Ngayon, kausapin mo naman. Kasi para naman, hindi naman, di ba, nakaka-apekto rin sa aking nararamdaman. Ayun. Maraming huwag mo siyang papangitin sa mata ng asawa mo, pero nasasabi mo yung katotohanan. Ayun. Di ba? Sige. So mga kuya, maniniwala ko ba kayo nahingan ko na po kayo ng words of encouragement? Totoo ba yan? Totoo Tayo? po yan. Hindi Pero mga ako kuya, naniniwala. Gano'n kuya. Pero hihirit na po kasi siguro po ihabol na rin ho natin isang NGL question, yung how to tell in-laws that they are stepping boundaries of our family. So mga kuya, to encourage our family, mga kapamilya o mga kapuso o TV5 at kung ano pa, lahat na, di ba mga kuya? So mga kuya, how do we encourage our, mga kapwa Pilipino na feeling nila talagang wala lang boundaries, lahat na lang pinapakialaman sa buhay nila porkit nakakataas kayo sa amin. Meron kayong magalisensya para lahat ng desisyon namin, lahat ng sa buhay namin, kailangan paalam namin sa inyo. Oo. Boundaries, Alam mo, kuya. kung mas maganda sana kung ang magsasabi yung anak talaga eh. No? Talaga, yung kamag-anak. Yung Tapos direct. ang problema, minsan kung lalaki, minsan hindi nakikialam. Basta bahala. yung mga Peacemakers ang mga lalaki Oo, ngayon, ayaw ng away eh. Ayaw ng away. Ngayon, siguro, kung build ka rin ng relationship sa mga in-laws mo, pwede mo rin sabihin, kunyari, nag-close ka naman, nagbibigay-bigay ka ng ulam, kanya minsan-minsan, yes. di ba? Opo. Tapos pwede mo naman sabihin, alam mo, mami, we love spending time with you eh. Talagang gusto namin yun. Kaya lang, we need also to grow as a family. Parang we need to make our own decision, di ba? Na parang gusto ko lang ding maintindihan nyo na para kami na yun eh. Kami na yung bagong pamilya na yun na matuto kami independent from you. Pero nandito lang kami kasi mahal naman namin kayo. Kaya lang, bigyan nyo kami ng space to grow. Ayun. Yun, nagsiset ka na ng boundaries. Paano po kung malungkot lang si mami? Kaya parang gusto niya sumali. Pero parang iba lang ang dating sa pero gusto lang niyang makihalubilo sa family. Sama mo, Wala nang problema yun. Sama ka. Problema yun, Totoo. Sama mo siya. Kunyari, Christmas. Lahat kayo. Spend Christmas together. Hindi Ganyan. na masama yun. Gusto yung sumama. Mami, walang problema. Kayo magbayad. Amen. Wala talaga problema. Hindi, pero kidding aside, di ba? We can tell them in a healthy way. Na, Yes. mami, we love you. Just give us time. Also some form of space. Space. For us to grow, di ba?
Tapos, andito lang kami for you. Wala namang problema yun. Pero kung pakikialaman nila lahat, ibang usapan na yun. Sasabihin naman ng nanay mo, nung malit ka pa, puro space ang hinihingi mo. Dapat nag-astronaut ka na lang. Astronaut pa. Hindi niyo ako binigyan ng space too. So mga kuya, bago saan pa tayong Kalawaka mapunta, hinga mo na po kayo ng words of encouragement. So, encouragement para sa bawat Pilipinong, pamilyang Pilipino, ayan. Oo nga. Alam mo, si God, gusto niya na maayos ang pamilya, masaya kayong lahat doon. Kaya nga nagbigay siya ng mga tuntunin, mga para sundin natin lahat. Especially yung mga roles natin na dapat nating gampanan sa bahay. Yung husband, inuna actually yung wife. Sabi sa sa Ephesians, kung di ako nakakamali, Ephesians, wives, submit to your husband. Yan ang role mo. To support your husband. Ang sabi naman sa husband, love your wives. Nourish her, cherish her. So, may mga roles tayo. Pag ngayon, yan ang priority natin. Kung nakialam si nanay o si tatay, sabihin nyo sa kanila, Tay, Nay, kung sa inyo nakialam si lola at si lolo, matutuwa ba kayo? Yun naman tanong mo sa kanila. Kasi alam ko hindi sila matutuwa. Gusto nila sa sarili nila isa't isa. So, kung ayaw nila na nakikialam si lolo at si lola, dapat hindi rin sila nakikialam sa pagsasama niyong asawa. Hayaan niya kayo to resolve your own problems. Tapos, lalapitan din nila kayo kung may problema, but as a last resort. So yun, para maayos at masaya ang samahan sa pamilya, sundin nyo yung roles nyo as husband and wife and father and grandfather o mother and parent o mga parents, mother and father. So yun. Yan. Napakaganda. Para sa inyo mga kapatid, siyempre, una gusto ko nang kausapin ng mga magulang. Kapag nag-asawa na po ang anak nyo, bigay nyo na sila sa Diyos para magkaroon sila ng sarilang buhay, mag-grow sila as a new family. Kaya naman, sabi rin ng Bible, di ba? Sabi ng Bible, sabi sa Proverbs, the most seldom set foot in your neighbor's house. Too much of you, they will hate you. Kasi nga, pag lagi tayo nandoon, parang nangingialam na tayo, to the point na nangingialam na tayo, hindi na sila natutuwa. Minsan nagagalit na sila sa atin. But obviously, kaya naman pupunta doon kasi mahal nyo naman yung pamilya nila eh. Mahal nyo yung anak nyo, mahal nyo yung asawa ng anak nyo. Kung hindi man, yung anak nyo, mahal nyo. Kung gusto nyo mahalin yung anak nyo, di mahalin nyo rin yung napangasawa niya, di ba? So, kailangan magbigay tayo ng space para sa kanila. At kung tayo naman po yung mga mag-asawa, na yung ating mga in-laws nagiging problema, tapos nagkakaroon tayo ng toxicity sa relationship, ito isipin nyo na you can overcome evil with good. Kasi nga, una sa lahat, minsan maganda yung gusto natin sabihin, but we can still say it in a very respectful way. Kasi magulang pa rin natin sila eh. We may not like what they're doing, but we can tell them straight to their face kung ano yung ginagawa lang hindi maganda, pero sa isang magalang at mahinahon na kaparaanan. Kasi yung mahinahon na salita, nagpapahupa ng galit yan eh. Kaya importante po yun to pray for them, to pray for your in-laws, to pray for your relatives, to always pray for them because God is above them. At the same time, sunod tayo sa paraan ng Diyos na sinasabi ng Lord na huwag nating gantihan ang insulto ng insulto rin. Sa halip, gantihan natin ng magagandang gawa. Kaya overcome evil with good. God bless you po. Ooh, amen! Yay! Kaya nilibre ko na yung mga kamag-anakan ko, mga kuya. Kaya mga kuya, taglay na ho. Oo, kaya alam nyo, kahit sa pamilya, ang dami nating mga bagyong dinadaanan. Kahit na umulan po. Umaraw. Oh, mamagya! Basta kailangan nyo po ng payong. Andito lang po ang Payong Kapatid. Mga kapatid, alam niyo po masaya po kami nakakasama namin kayo every Tuesday and every Saturday. Pero syempre mga kapatid, ang tanong ko po naka-follow na po ba kayo sa ating mga social media pages? So okay lang po bang sabihin ko po sa inyo ang ating mga social media pages? Syempre, unang-una sa lahat, meron po tayong Payong Kapatid official Facebook page. Meron din po tayo sa YouTube,
Payong Kapatid PH. At syempre po, sa mahilig mag-Spotify audio, di ba? Meron po tayo sa Spotify podcast. At syempre, meron po tayong NGL. Ito po ay pwede kayo magtanong anonymously. So ito po ay meron tayong NGL link at meron po tayong NGL QR code. Ayan po, just scan the code lang po mga kapatid. At syempre po, may bagong-bago po tayo. Instagram account. Yan po yung mga request ng ating mga kuya. So, paano po tayo mag-IG? Punta po kayo sa Instagram account at mag-download na po kayo ng Instagram and follow us at payongkapatid.ph. Kung mahilig po kayo sa mga inspirational content, yung mga nakakagaan ng loob, ito po ay para sa inyo. So mga kapatid, masaya-masaya kami at lagi tayo nagsasama-sama at syempre, blessed na blessed tayo sa payo ng ating mga kuya at lalo pa tayo lumago sa ating relationship with Jesus Christ. So mga kapatid, see you soon!